Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ang galit, PBBM natapos palugit ko, dumating na, bangag ka. Ito nakakatuwa din to nakakatuwa din to si si Kap Dodo talaga eh. Isa din to sa mga real talk magsalita no? Kap Dodo. So Kap Dodo, pasok. Kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team. Sabihin mo kung gago yan si BBM. Sabihin, paragus kayo. Naku, pag ako nagkaroon ng pagkakataon, tugisin ko kayo mga angyayabang ninyo magsalita. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video, kayo dyan. kung bago ka lang sa aking YouTube. Okay, so, yun yung ano ko. We have the president na who doesn't care. No, he doesn't care. We have a president na when he was hindi ako masyadong familiar dito kay running for president, pero natutuwa ako sa mga he gave us all the sweet words and promises just to beat the other presidential candidates. And most of us were swayed into voting him. Of course, we considered the actions of BP Sara who teamed up with him sa unit team and vouched for him. But she was also deceived because itong si BBM, in sweet words, ginagamit lang pala ang pamilyang Duterte, ang kasikatan ni Sara. Yun naman talaga totoo. Alam nyo, tama yung sinabi dito ni Kap Dodo. No, na ginamit lang ni The Junior ang kasikatan ng mga Duterte. O ngayon, lumalabas, kitang-kita naman natin yung resulta, di ba? Ano, kitang-kita natin na pagkatapos niyang pakinabangan yung mga Duterte, tinutugis niya na ngayon. Kung ano-ano yung mga pa-fake news na mga nilalabas nila laban sa mga Duterte. Kitang-kita naman natin ngayon. Na talagang pinakinabangan muna nila bago nila walang yahin yung mga Duterte. Ganyan ka tawag dito, ganyan ka brutal ang mga pag-uugali nila. Kapag itaas nilang pakinabangan ng mga Duterte, eto na. Kahit katiting na ipagtanggol man lang sana ang mga Duterte, hindi magawa. Kasi nga, planado na rin kasi din ito. Totoo naman eh. Ano ko ba nasabing hindi planado? Pagkatapos pakinabangan ng mga Duterte, ito na ngayon. Winawalang yan na nila. Diba? Pagkatapos na pakinabangan nila, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi nila, kesyo ganito, kesyo ganyan, secret deal, gentleman agreement. Wow. Tapos yung issue nila, about dun sa mga pinangako nila sa mga tao, wala silang masabi. Wala silang maipakita kung natupad na ba nila yung mga pangakong binitawan nila sa taong bayan. Hanggang puro na lang sila salita. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap dyan sa mga yan. Kaya ako hindi talaga ako nagdalawang isip na Duterte ang suportahan ko. At para hindi siya tumakbo against BBM kasi wala siyang laban. So, naging BP si BP Sara. So right now, sa mga nangyayari ngayon, ang advice ko kay BP Sara, you speak up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, you speak up already. Kung ano yung nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President BP Sara Inday, magsalita ka na. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kami, sinasabi namin, lahat ng nagko-comment dito sa akin, like, share, subscribe, lahat na nagko-comment dito, sinasabi nila yung nararamdaman nila. Yun yung feel nila. So, starting now, Happy Easter sa lahat. Happy Easter, BP. Happy Easter sa lahat ng vlogger. Happy Easter, AFP at PNP.
Happy Easter sa lahat ng kalabang ko. Sa lahat ng busit na busit sa akin. Happy Easter sa inyo. Ang sa akin, Dinasalan ba? let's draw the line. Okay? Let's draw the line. Ito talaga yung ito talaga yung kailangan na sana BP Sara yung talagang umaksyon na, kumilos na. Wag na natin sana, pero siguro baka may inaantay lang din talaga itong si BP Sara na tamang panahon. At ayun nga yung sinasabi nila, June 30 ba yun? Or June 15? Nakalimutan ko. No. Kahit yung mga kagaya ng sinabi ng ibang mga vlogger na kapag nailabas yung about dun sa pulburon issue na yon, wala rin yan eh. Oo, si BP Sara pa rin pa talaga ang pinaka number 1 nating alas dito. Kaya sana sana makapagdesisyonan na ni BP Sara na magsalita o gumawa na ng aksyon laban sa mga nangyayaring gusot na to. Starting today is my speak up day, and every day I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano yung sasabihin niyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the Vice President, you're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung gago yan si BBM. At sabihin mo. Because people are dying to hear, wanting to hear a leader. Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin. O ano ngayon, nanganapin ng tao? Leader. Kaya ang daming mga nagsasalita nakapaligid sa iyo na iba attempting maging leader. Yung ba ayaw maging leader pero nagsasalita rin. Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader. But next in line, yung BP should be the leader. Kaya BP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yan June 30, huwag niyo na isipin yung 10 years, huwag niyo na isipin yon. Problema ng taong bayan yon. You stand up, you speak up, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. BP Sara, kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Salita-salita vlogger, magbibigay na kanilang comment maya-maya, buta. O kaya biglang magbabarahan. Mga vlogger disunited. Magsasalita ang isang pro Duterte o tapos nun asa-asa tayo. Biglang wala pa rin. Magsasalita mismo si FPRRD na ayan na. No, lusob na, biglang mag-dampener, biglang ang tapang-tapang nun sa Davao, biglang sa Cebu, tahimik, yung hindi ganun kaano. Tapos, all the bloggers will justify yung actions. Ang sa akin, I am speaking, no? May mali eh. People of the Philippines, may mali. Kaya nga sa akin, ang stand ko ngayon. Pero alam naman natin na ang mga Duterte bago magbitaw ng salita yan talagang sobrang ingat. At talagang may masasapul at may masasapul. Alam natin yan Hindi naman nabago sa atin yan. Pero sa oras nga na magsalita na itong si BP Sara, si Vice President Sara Duterte, ay talagang ito na yung simula. Ito na talaga yung kung ano man yung lalabas sa kanyang kung ano yung magiging salita niya sa mga taong bayan. Talagang inaantay. Kahit nga kayo dyan, di ba, na 300 viewers, inaantay nyo yung sasabihin ni BP Sara sa mga nangyayaring ito. Sasabihin, takot si Sara. Paano natakot? Takot si Sara, sana palitan si Sara ni Baste na lang ang kapalit. No? Hindi natatakot yun kasi ay siguro bagong supporters lang to. Bagong supporters lang yan o baka kasamaan din ng mga trolls yan. Hindi natatakot yun. Sadyang pinag-iisipan niya lang sadyang may tamang panahon talaga para dyan.
At talagang, alam nyo kasi, itong mga Duterte, hindi kasi yan basta-basta. Romualdez daw, for president. Patulog na lang tayo. Romualdez daw, for president daw. Wiset. Kung ganyan ang mindset nyo, nako, magpakamatay na lang tayo dito lahat. Magbigti na lang tayo, ha? Ngayon nga lang si Marcos ang presidente, hirap na tayo. Paano ba pag si Romualdez na? Di nag-iisip ng mga hype. Si ano pa nga lang hindi na tayo magkaugaga Sandamakmak na yung inaantay natin ng mga pangako nila. Oo, tapos sasabihin nyo, si si Tamba, halakwad teteng. Oo nga, Mami Rena Bayer, yan din ang nakikita ko na mas pinag-iisipan ng maayos ni BP Sara yung mga sasabihin niya. Kasi hindi yan basta-basta Kasi ito na yung inaantay ng sambayan ng Pilipino. Ito na yung inaantay ng sambayan ng Pilipino na yung mga sasabihin ni BP Sara dito sa nangyayaring gulo na to. Kaya para matapos na to. At eto, ipapangako ko sa inyo, pag may sinabi dito si BP Sara, talagang mawiwindang ang mga tansuan. Totoo yan. Armed Forces tsaka PNP, Game of the Generals, Flag, People of the Philippines. You stand up and speak out na kung ano yung gusto nyo sabihin nyo para maintindihan ang lahat ng tao, para maintindihan ang lahat ng buong Pilipinas, buong mundo, ano yung gusto nyo. Gusto nyo ng gera, sabihin nyo, gusto nyo ng gera. Gusto nyo na si BBM, tama yung ginagawa ni BBM, kumampi sa Amerika, tama yan, may US bases dyan, protektado tayo, sabihin nyo. You speak out kung ano yung gusto ninyo. Kung kayo ay gano'n ang paniniwala. At kung hindi gano'n ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami ayaw namin ng gera. And I am saying that, ayaw ko ng gera. Ina mo, ayaw ko ng gera. Isasabak ng Pilipinas sa gera, handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, handa ba tayo? Hindi nga organize yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Sabi ano yan? 70 million? Nalalaginip po ba kayo? 70 million daw sabi 70 million. Marcos loyally suporta kay Bibi. Ilan po ba yung alam niyo po ba kung ilan po ba tayo namumuhay dito sa Pilipinas? Kawawa ka naman. Alam niyo po ba kung ilan ng populasyon dito sa Pilipinas? Para masabi niyo 70 million na yan. Kawawa naman to, nananaginip ng gising. Kanya nga, kulang pa yung pera. Nagdasal pa kayong ganyan. Pingi pera, ang real talk, Armed Forces, tsaka PNP. Hindi tayo handa para sa isang gera. Takot na tayong rumispande doon sa West Philippines na yan. Hindi nga, ilang... Yan, isa din yan sa napansin ko. Kung yung kung yung Coast Guard nga nakatingin lang doon habang binobomba yung barko natin, tapos ngayon, sasabak pa tayo sa gera. Isang malaking kalokohan na tayo. Diba? Kung nakatingin lang nakatunga nga doon habang binobomba yung barko natin tapos gigera pa. Yan nga yung hamon ko dyan sa mga tansu vlogger Baka mamaya pag may gera nga hindi namin kayo makita doon Mga biglang magsitaguan kayo sa sayan ng mga asawa nyo. Maneuvering ang ginawa ng China panig-diplomatic protest tayo, biglang tatapang kayo? For what? You face reality. AFP and PNP. Galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta sasabak sa gera because stupido. Yung tapag-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Sabi ni Ruel, ibabagsak ang Duterte, pro-China. Bobo. Isa kang dakilang bobo, Ruel. Anong pangalan ng putang inang tong hayop na to? Mukha ako sa'yo Ito, Ruel, saksak mo sa kukote mo nang mawala yung lumot dyan sa
utak mo. Ha? Anong pro-China kang yudipunggol ka? So, ibig sabihin si Marcos pro-America, ganun. Ha? Hindi ka nag-iisip, no? Puta na, magsaing ka, pakainin mo yung mga anak mo. Tanginan to, baka mamaya construction worker ang trabaho mo, bukas di ka pa makapasok. Puro ka chismisan. Puro ka paninira sa Duterte. Baka mamaya yung mga anak mo nagugutom na. Ha? Baka mamaya yung asawa mo nangangabit na. So palang balahuraan, ha? Balahura ako sa lahat, tandaan mo yan. Ha? Yung asawa mo baka nakapatong na doon kay kumpare mo. Naku po. Ruel. Mama, mahirap yan. Puro ka pro-China nasa utak mo, tas yung mga anak mo nga, gutom. Wala kang mapakain sa mga anak mo. Nakapagsaing ka na ba? Kapagluto ka na ba ng ulam mo? Baka mamaya hindi ka pa nakapagluto ng ulam mo, aba. Oh, nakakabili ka na ba ng gin? Magmura na ba gin dyan sa lugar nyo? Baka na Gcash mo, padalang itang pambiling bigas mo. Mamaya wala kang pambiling bigas kaya galit na galit ka kay Duterte. Bobo lang no? Pro-China ang putik. So big sabihin si Marcos pro-America pala. Kung si Duterte pala binenta ang Pilipinas sa China, so si Marcos binibenta din pala sa Amerika, ganun. Binibenta rin pala ang Pilipinas sa Amerika, ganun ba, Ruel? Ganun, ang sakit, no? Ang sakit ng balik, Ruel, no? Ay, siwi. Kung sinasabihan nyo si Duterte na pro-China at binenta ang Pilipinas sa China, so ibig sabihin ganyan din pala si Marcos. Pro-America na binibenta din ng Pilipinas sa Amerika, ganun ba? O, diba? O, sana, ba't di ka na naka-comment? Yung anak mo, umiyak na dun, oh. Pakainin mo daw ng lugaw. Kawawa naman. Puta na, puro ka lang daw, buong ginawa mo sa maghapon. Wala na nga daw kayong wifi, puro na lang kayo data eh. Tapos imbis ng pambili mo ng bigas yung pinang-load mo pa. Imbis na pangbili mo sana ng gatas na anak mo yun, pinang-load mo pa. Naku po, kawawa naman. Shoutout kay Julia Os, kay Shy Wonder. Kawawa naman yung anak mo. 100 na nga lang pesos mo, pinang-dito SIM mo pa. Pinang-smart mo pa. Para lang makapangbatikos ka sa Duterte. Aban ako. Kaya pa? Buhay mo pa ba? Baka hindi ka pa buhay. Kung inan to, makasabi ka na pro-China si Duterte. Ibig sabihin pala pro-America si Marcos. Sabi ni Mampe, sabi mo, binenta na tayo ni Kuting. Nakuha na niya daw ang Prosen asset bonus. Grabe to, $6 billion. Over 3.4 trillion pesos puro nakaw. $2 billion dito pera sa Pilipinas. Diba? Kaya kayo yung mga anti-Duterte dyan, bago kayo mangbatiko sa Duterte, isipin nyo muna kung malinis ba yung sinusuportahan nyo, ha? Kasi baka mas pa yun. Mas grabe pa pala, tapos magulat kayo, bigla na lang kayo magigising sa katotohanan na ultimong pangsubo nyo na lang sa anak nyo, katulad ng ginagawa mo, pinang-load mo pa. Marami kaming natanggap na ayuda. Bakit? Galing ba kay Marcos yun? Hindi ka ba sandamakmak na tanga na sarili mong pera yun? Binigyan ka. Sa madaling salita, ginisa ka sa sarili mong mantika. Binigyan ka ng ayuda, ang credit kay BBM, kay Tamba. Pero saan galing yung pera na yun? Sa'yo. Sa atin. Bobo.
Ang ilan to, mangbabash ka pa, ha? Oh, sabi niya, ang dami kaming natanggap na ayuda ni BBM. Oh. Ang dami daw nilang natanggap na ayuda. Ang tanong, galing ba sa ano yan? Galing ba sa pera ni BBM yan? Galing ba sa bulsa? Galing yan sa kaban ng bayan, tanga. Tapos puro, kaya pala pinagtatanggol mo si BBM kasi asa ka sa ayuda. So, ibig sabihin, pati rin kami na nagbabayad ng tax, pinapakain din namin pamilya mo, Ruel. Ganun pala. So, asa ka pala sa ayuda, kaya todo tanggol ka. Paano naman nung pinakinabangan mo ng ayuda? Speaking of ayuda, paano pala yung pinakinabangan mo ng ayuda si Tatay Digong? Huwag mo sabihin na ngayon ka lang pinanganak. Na para hindi mo natikman yung ayuda ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. At yung mga turok-turok na yun. O, sino mas maraming pinamimigay na ayuda ngayon at nung pandemic ni Tatay Digong? Tanungin nga kita. Baka mamaya dyan lang sa inyo nabigyan ng ayuda. Kay Tatay Digong, buong Pilipinas yun, para sa kaalaman mo. Tsaka paano kami maiinggit? Ano yung sinasabi mo naiinggit kami? Maiinggit kami sa'yo na asa sa ayuda? Naiinggit kami sa'yo na pinapakain mo yung pamilya mo sa ayuda? Paano kami maiinggit sa'yo? Ultimong kami nga nagpapakain sa'yo sa pamilya mo. Pera namin yan. Baka mamaya dakilang tambay ka lang. Wala kang ambag dito sa Pilipinas. Baka nga hindi ka nagbabayad ng tax. Nagbabayad ka ba ng tax? Malamang hindi ka nagbabayad ng tax. Umaasa ka nga lang sa ayuda ni tambay. Inggit daw tayo. Tayo na pinapakain ka nga lang namin tapos may inggit pa kami sa'yo. Bobo ka ba? Ano, kaya pa, Ruel? Kaya pa. Ngayon, sagutin mo yung inano ko, saan galing ang ayuda na yan? Sa mismong pera ba ni Tamba yan? Pera ng taong bayan yan. Hindi mo alam? Tanga ka kasi. Alam mo, Ruel, dapat sinasaing nyo sa inyo, bubog. Para kapag nasasaktan na yung bunganga mo, ma-realize mo na, ay, galing pala to sa akin eh. Ganun dapat. Kaya pa ba, Ruel? Baka hindi mo na kaya, i-stop na ako, magre-reaction na ako. May sasabihin ka pa ba? Nanginginig na sa galit si Ruel, Sabi niya, tama nga yun Puta na, sumbat ako ng sumbat kay Duterte na pro-China, yung pala, pera ko din naman pala tong kinakain ko. Hide ko na ba? Wag niyo hide, may laruan tayo dito. Ngayon, di mo kaya, no? Kaya sabi ko sa'yo, bago ka mambabash, isipin nyo munang mabuti. Kung tayo na bash kayo ng bash wala naman pala kayong mga utak Kung tangin na to, proud na proud ka na, binibigyan ka ng ayuda galing sa pera ng bayan. Tapos ang nakabalandra dyan sa mga plastic, mukha ni Tamba. Tarantado ka. Tapos nalulunok mo yan, na pinagloloko na nga kayo, tapos pinapakain mo pa sa pamilya mo. Wala namang kaso na tumanggap ng ayuda, pero yung tipong pagmamalaki nyo, na galing sa ganito, ganyan. Tarantado, galing sa atin yan. Pera natin yan. Pag wala kang pang ulam, ito ulamin mo. Baka mamaya, hindi ka pa nakakapag-toothbrush. Ito, masarap to pang toothbrush to. Tanggal yan, pati yung ngala-ngala mo. Yung tanginan to. Katulad yan, mga OFW. Nagbabayad ng tax yan. So, ibig sabihin, kakainggitan ka dahil pinapakain kanila, ganon. Yung ayuda na natatanggap mo, galing sa mga OFW yung iba dyan. So, ibig sabihin, may inggit sila sa'yo na kahit sila nagpapakain sa'yo at sa buong pamilya mo. Ano, Ruel?
Reaction na nga tayo. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino, iba nga ayaw ng gere. Ako, nalaban ako kung gusto ko. Nalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon nakikita ko kagaguhan niyang ano na yan. We declare neutrality, yun ang malaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto niyo ng gera, sige! Sulong kayo sa gera. Databog na si... Tumulong kayo. Ang sama ng ano natin. AFP-PNP, Taong Bayan, yung tatlo kong piyesa, no? Masyado tayo sinubo ng mga politiko, masyado tayo sinubo. Simula nung EDSA 1 na yan, panahon pa nga ni, ni Marcos at saka yung mga predecessor niya. Mula panahon ni Aguinaldo, for that matter, in all that 100 plus years, sinubo tayo ng mga politiko natin sa alanganin. Enough na hanggang ngayon makita mo ang Pilipino dumadaing pa rin, naghihirap pa rin, walang ano. Yung baha problema, ayan na naman ang... may comment. Gusto ko lumalaban. Marcos, syempre. Kaming Marcos, loyally solid BBM. Wala na masabi, no? Hindi mo na sagot yung mga sinabi ko sa'yo. Ganyan pag makikitid ang utak. O sige na, magsahin ka na doon, pakainin mo na yung mga anak mo. Kawawa ka naman. Iyan nyo na yan. Gano'n nyo na yan. Tsugiin nyo na yan dyan. Bawal hayop dito. Inggit ka lang, bro. Uy, hindi kita kapatid, gago. Huwag mo akong tawagin, bro. Siguro tambay lang to, no? Palamunin ng magulang. Problema na naman yung bahan na yan. Dadating yung drop. Bye-bye, Ruel. Condolence. Happy condolence. Bye-bye. Bye-bye. Happy condolence, Ruel. Happy na, condolence pa. Problema yung tubig. Titipirin yung tubig kasi hindi kaya ng mga dam natin. Every year, gano'n, nakakabuisit na. Tapos yung bigas na yan, problema ng mga taong bayan. Yung mga OFW na kailangan mag-approve sila para lang. Galit na galit ang mga gago. Pero tayo lang, happy lang, condolence pa eh. Ruel, shoutout sa mga basher ko dyan. Happy condolence. Po itong mga foreigner para yung mga pamilya na dito mabuhay nila and then uuwian pa nila biktima pa ng droga o krimen o biktima ng failed families. Anong klase tayong Pilipino tayo? Because yung mga politiko natin succeeded and still succeeds in doing what they want, magpayaman, propel themselves in power. And kayo taong bayan, AFP-PNP, anong ginagawa natin? We allow them. Maggusto natin na mag-change of leadership and then we allow them again. Mag-time out substitution lang. Sa akin, ina, tapusin na natin to. Kung kailangan magsakripisyo kayo, magsakripisyo tayong lahat. Pero enough. Tama na, itigil natin to. Baguhin natin ang Pilipinas. Kaya you say what you want to say sa Facebook account ninyo, sa YouTube, sa Reels ninyo. Yun naman masama Kap Dodo eh. No, if you want to say, kahit ano, sabihin nyo kahit anong gusto nyo. Pero ang tanong, bakit yung ibang mga nagsasalita nung kahit anong gusto nila na Kap Dodo, natatakot. No? Kaya yung ibang mga tanso vlogger, pumanig yan sa tanso kasi takot sila eh. Takot sila sa mga ginagawa namin ng mga katulad nito, DDS vlogger. Hindi nila kaya to. Totoo yan. Totoo naman, tama naman yung sinabi ni Kap Dodo eh. No? Kahit ako, pabura ko doon sa sinabi niya na kailangan talaga ng magsalita ni BP Sara tungkol dito sa nangyari. At there's more. Baka naman hawak ni BP Sara ang video. Wala lang. Suwagi lang sa isip ko. Baka hawak ni BP Sara yung video, no? Yung pala yung kailangan talaga ilabas. Kasi BP Sara pala talaga ang maglalabas ng video. Para mas kapani-paniwala, no? Nako. So, yun lang yung masasabi ko dun sa sinabi ni